Boss! Boss! Hmm. Naka-Boracay Philippines ka pa, boss, ah. Marami kaya tang na-encounter na liquid slugging dun, ah. Ba't may nalalaman ka pa Boracay dyan? Teka, boss. By the way, shout out pala sa nag-blow out ng Boracay namin. Nak! Jomar Berha! Yes. Thank you. Sana may kasunod pa. Okay. Ano yung tanong mo? Boss, ano ba yung palatandaan na nakaka-encounter na pala ng liquid slugging or floodback, yung compressor? Ayun, ito. Ito, magandang tanong to ha. Kasi it's about protection tayo ng compressor eh. Ang tanong mo, ano ba yung mga signs o palatandaan Yes. na ang compressor ay mayroon ng liquid slugging? Okay, ganito yan mga kapriyon. Ito, dito tayo ha. Ito yung natin ha. Pag nagkakarga tayo, halimbawa, nag-a-ice dito, hindi pa signs ng liquid slugging yan. Hindi yan. Uy. Either mga sintomas yan, signs of overcharge, then either undercharge. Pero ang pinakatanong mo, ano yung mga signs o palatandaan na mayroon ng liquid slugging yung compressor natin? Yes, boss. Ganito yan. Sa mga malalakihan mga kapriyon, sa mga semi-hermetic, doon sa cylinder head, yung pinakailalim nun, pag kinapa mo, malamig at magpo-form ng ice, liquid slugging yan. Sa mga ganito naman, na mga scroll type, rotary, scroll type yan. Kahit mag-a-ice ito, hindi yan signs ng liquid slugging. Hindi pa yan liquid. Sabi ko nga doon sa maliit na unit, either undercharge or overcharge. Ngayon, pag dumating ka na dito sa bandang itong mga body na ito yung winding, motor windings kasi ng compressor. Pag dito, nagkaroon na ng ice ito, malamig na ito, mag-isip ka na. Ibig sabihin, mayroon ng excessive liquid refrigerant na pumasok sa compressor mo. So, titingnan mo, sa gauge mo, mayroon kang low and high pressure gauge. Mayroon kang superheat. So, ito ang mahalaga. Pag ito nagpawis at katagalan na umaandar, magkakaroon ng ice formation, 100% mayroon ng liquid slugging. Yan ang mga, pag nakita nyo yung makina mo, yung unit mo, mayroon ng mga signs na ganyan. Kailangan yung immediate action, immediate remedy dapat gawin mo. Pag pinabayaan mo yan, baka unang tawag ng customer, either stock up, either sunog na, dahil ang pinaka-main cause nito, una-una, liquid slugging, nakapag-pump ng liquid yung mechanical components, yung flapper valves, nawarak, nawarak yun, nawasak. Natural, yung mechanical components magkaroon ng mga misalignment. Pag misalignment na, doon napapasok yung mechanical components, either ma-stack up. So, pag nagka-stack up na, pag walang mga protection yon, nag-malfunction, masusunog yung compressor winding. So, yun ang mga signs ng liquid slugging sa compressor. Okay? Okay. O, di ba? So, napakahalaga ito mga kapriyon. Ang topic natin ngayon, it's about compressor protection. Napakahalaga yan. Ito ang buhay. Lalo na pag malalaki ang units. Pag ito nasiraan ka, kamot ulo ka dyan. Maliban na lang kung 1 HP, baliwala yan. Paano pag malalaki yan na yan?
Yeah. Okay, paano ka pre yun, ha? Salamat and God bless.